Ipagpalagay natin na ikaw ay isang mayamang businessman na may kayang bumili ng isang katutak na diamonds. Ang mga diamanting ito ay simbolo ng iyong kayamanan. Ngunit, kaya mo rin bang dalhin ang mga diamonds kung saan ka magpunta? Dahil di naman natin kayang dalhin ang lahat ng ating mga diamond kung saan-saan lang. Ang mga taong mayroon nito ay itinatago ang kanilang yaman sa isang secure na lugar na mahirap pagnakawan. Isa sa mga lugar na ito ay ang Antwerp Diamond Center. Sa Antwerp Diamond District na matatagpuan sa downtown Antwerp, isang syudad sa Belgium. Noong 2003 ay nagpatalaga ang Antwerp Diamond District ng kabuuang kita na mahigit kumulang $3 billion. Kaya napaka-importante at fragile ang business na ginagawa rito. Dahil sa di pangkaraniwan na business ang nagaganap sa Antwerp Diamond District at dahil sa mga high-profile na kliyente na pumupunta rito, ang buong lugar ay naka-under surveillance 24/7 at mayroong mga steel na bollard o harang na maaaring itayo o ilapag kung sakasakaling may suspicious na sasakyan na paparating o papaalis mula rito. Nandyan rin ang security na naka-foot patrol buong magdamag. Ngunit ang lahat ng ito ay baliwala lang sa isang veteranong magnanakaw na si Leonardo Notarbartolo at ang kanyang team. Si Leonardo Notarbartolo ay isang Italyano na ginawang hanapbuhay ang pagnanakaw sa iba't ibang lugar sa Italy. Mula pagkabata pa niya ay nahiligan na niya ang pagnanakaw. Kwento niya, una siya nagnakaw noong 6 years old pa lamang siya nang inutusan siya ng kanyang ina na bumili ng gatas. Nang marating niya ang tindahan ay nakita niya na natutulog ang tindero nito. Kaya nagnakaw siya ng 5,000 lira o $8 mula sa bulsa ng tindero at isang botelya ng gatas. Nang malaman ito ng kanyang ina ay pinaluan at pinagsabihan siya. Simula noon ay ninanakawan na ni Notarbartolo ang kanyang mga guro sa elementarya at madalas magnakaw ng mga sasakyan noong siya ay teenager. Noong siya ay 20 years old, pinag-aralan niya kung paano makipagkaibigan sa mga tao upang malaman niya ang kanilang weakness at kung paano niya sila pagnanakawan. Pagtungtong ni Notarbartolo ng 30 ay lalong mas naging determinado siya sa kanyang pagnanakaw. Na-realize niya na kung gusto niya ng mas malaking halagang makukuha sa trabahong ito, ay kailangan niya ng tulong mula sa mga magnanakaw na katulad niya. Nagsimula siya maghanap ng mga lockpicking experts, alarm aces, safecrackers, tunnelers at iba pa upang mapasok ang mga gwardyadong vault ng mga bangko sa Italy. Tinulungan niya na ma-improve ang mga skills ng mga taong ito kaya binansagan silang The School of Turin. Si Notarbartolo naman ay ginamit ang kanyang charm at likas na pagiging palakaibigan upang makuha ang tiwala ng mga banker, jeweler at iba pang nagtatrabaho sa mga lugar kung saan itinatago ng mga tao ang kanilang pera at yaman. Dahil dito, naging kilala ang kanilang school sa maraming bank heists sa Italy. Isang araw, habang nagkakape si Notarbartolo sa Antwerp, malapit sa World Diamond Center, isang Jewish na gem dealer ang lumapit sa kanya. Nag-usap sila sandali tungkol sa business ni Notarbartolo at nasabi rin niya na siya mismo ay may mga diamond na nilagay sa loob ng main safe ng Diamond Center. Medyo nagulat si Notarbartolo nung tanungin siya ng Jewish gem dealer ng isang tanong. Kaya mo bang nakawan ang loob ng Antwerp World Diamond Center? Kahit anong sagot ni Notarbartolo ay bibigyan pa rin siya ng 100,000 euros ng Jewish gem dealer. Lingid sa kaalaman ni Notarbartolo na yun pala ang simula ng isang napaka-importanteng pangyayari na magbabago sa buhay niya. Aminado si Notarbartolo na mahirap pasukin ang Diamond Center at mas mahirap ito nakawan. Ang safe ay 2 levels underground at may lock na may 100 million na posibleng kombinasyon. Dagdag pa nito ang isang lock na may 1 foot long special metal key. Maliban sa access security, maraming security camera ang nakatutok sa labas at loob ng vault door. Mismo ang vault door ay kayang pigilan ng isang drill kahit tuloy-tuloy itong barinahin ng 12 hours. Ngunit, kahit sa pagandar pa lang ng drill ay madedetect agad ito ng built-in seismic sensor sa vault door. May magnetic sensor din ito na kapag magkatabi kung sarado ang vault door ay constant ang magnetic field at tutunog ang alarm kung mawawala ang magnetic field kung sakasakaling buksan ang vault door ng walang permiso. Pagbukas ng vault door ay mayroong isang steel grate door na huling pintuan mula sa labas ng safe. Sa loob, may mga security cameras rin at heat sensor na malalaman kung mayroong tao sa loob sa pamamagitan ng pagdetect ng body heat nito. Meron din itong light sensor kung may pagtatangkang pumasok dito na wala sa oras. Dahil dito, sinubukan ni Notarbartolo na itala ang detalye ng safe. Sinimulan niya sa pamamagitan ng paggawa ng mini camera na nilagay niya sa kanyang pen na kayang kumuha ng 100 high-resolution images.
Dahil may opisina siya sa Diamond Center at may sariling diamond sa loob ng main vault, sanay na ang mga guards sa kanyang pagpasok at paglabas. 5 months makatapos niya makipagkita sa Jewish gem dealer, nakatanggap si Notar Bartolo ng isang tawag at text message na may address. Pinapapunta umano siya rito ng misteryosong caller. Pinuntahan ni Notar Bartolo ang address na isang warehouse sa labas ng syudad ng Antwerp at ang sumalubong sa kanya ay ang Jewish gem dealer. Pagpasok nila sa warehouse, laking gulat ni Notar Bartolo na gumawa ang gem dealer ng isang exact replica ng main vault ng World Diamond Center. Hindi lang yon, ipinakilala rin niya kay Notar Bartolo ang 3 taong tutulong sa kanya. Ang unang tao ay si Genius na ang specialty ay pag-disable ng kahit anong alarm system. Ang sunod ay isang matangkad at maskuladong tao na si Monster. Maliban sa kanyang pisikal na lakas, isa umano siyang expert lockpicker, electrician, mechanic at driver. Ang huling tao na ipinakilala kay Notar Bartolo ay isang matanda na kung tawagin ay King of Keys. Siguro alam na ni Notar Bartolo ang kanyang gawain base sa kanyang alias. Kasama sa kanilang grupo ay si Speedy, ang matalik na kaibigan ni Notar Bartolo. Medyo naiilang ang 3 tao kay Speedy kasi mukhang nervyoso at baka magkamali habang ginagawa nila yung heist. Ngunit dahil kaibigan siya ni Notar Bartolo at nagtiwala naman ang 3 sa kanya. Lahat sila ay gumamit ng alias maliban kay Notar Bartolo upang sakasakaling mahuli sila ay hindi nila maibibigay ang kanilang tunay na pangalan sa mga otoridad. Valentine's Day 2003, isang araw bago ang heist, pumasok si Notar Bartolo sa main vault upang i-access ang kanyang safe deposit boxes. Kilala siya ng guard na nakabantay sa CCTV footage sa loob at labas ng main vault, kaya mukhang standard procedure lamang ito ng isang kliyente ng Diamond Center. Palihim ni Notar Bartolo na lumakad papunta sa motion and body heat sensor at nag-spray ito ng women's hairspray sa sensor. Ang oily mist ay nagsisilbing proteksyon mula sa kanilang maitim na balak kinabukasan. Tutunog lamang ang alarm kung madedetect nito ang parehong heat at motion sa loob ng main vault. Pero dahil sa oil, motion lang ang kaya nitong i-detect at hindi tutunog. Ngunit hindi alam ni Notar Bartolo kung hanggang kailan tatalab ang kanyang spray. Kaya napaisip siya na dapat nilang bilisan ang pagnanakaw kinabukasan. February 15, Sabado. Alam ni Notar Bartolo na marami sa mga trabahante ng Diamond Center ay mga Jew at according sa kanilang relihiyon ay bawal magtrabaho tuwing Sabado. Walang nakabantay sa Diamond Center noon kasi tiwala sila sa security measures ng lugar. Mayroon namang nagpapatrol na pulis 24/7 sa Diamond District. Nagpaiwan si Notar Bartolo sa kanilang getaway car na nakapark sa may edge ng Diamond District, malayo sa patrol. Sina Speedy, Genius, Monster at King of Keys ay pumasok sa isang abandonadong office building na isang private garden lang ang pagitan mula sa Diamond Center. Ang garden na ito ay hindi masyadong covered ng CCTV, kaya napili nila na dito dumaan papasok ng Diamond Center. Isang ladder ang itinago ni Genius doon sa garden bago ang gabing iyon at iyon rin ang ginamit nila upang makaakyat sa terrace ng 2nd floor ng Diamond Center. Sa 2nd floor, mayroon isang infrared detector na nakabantay sa mga magtatangkang umakyat sa likod ng Diamond Center. Pero gumamit si Genius ng isang polyester shield upang maloko ang sensor. Nilagay niya ang shield sa harap ng sensor kaya malaya na silang makaakyat. Isang alarm ulit ang dinisable ni Genius sa window ng Diamond Center. At sa wakas ay nakapasok rin ang 4. Nasa 3rd floor naman ang security staff ng Diamond Center na walang alam sa kanilang pagpasok. Pagpasok ng 4 sa vault room, tinakpan ni Genius ng black plastic bags ang mga camera upang di nito makita ang kanilang mga galaw. Binuksan ni Genius ang mga ilaw pero dahil sa plastic bags, mukhang nakapatay pa rin ang mga ilaw kung titignan mula sa CCTV. Upang ma-disable ang magnetic sensor ng vault door, kumuha si Genius ng isang aluminum slab na may heavy-duty double-sided tape at idinikit ito sa 2 parte ng sensor. Dahil doon, nakayanan ni Genius na galawin ang sensor na hindi nabe-break ang magnetic field kasi magkatabi pa rin ang 2 parte. Nasa gilid nga lamang ng vault door. Nang handa nang ipasok ni King of Keys ang kanyang gawang vault key, napaisip siya sandali. Sa mga kuha ni Notar Bartolo gamit ang kanyang secret camera, pumasok ang mga guards sa isang utility room bago buksan ang vault door. Pinuntahan ni King of Keys ang nasabing utility room at doon niya nakita ang original vault key. Nang ma-input ni Genius ang combination mula rin sa mga kuha ni Notar Bartolo at sa paggamit ng original vault key, na i-unlock nila ang vault door. Hindi nila pwedeng basta-basta na lang nabuksan ito dahil mayroong CCTV at ang light sensor sa loob ng vault na kung bubuksan mula sa labas ay maaari silang makita.
Pinatay ulit ni Monster ang ilaw mula sa labas ng vault at pagbukas nito, bumalik si Speedy sa taas ng vault floor at tinawagan si Notar Bartolo upang sabihin sa kanya na nabuksan na nila ang main vault. Si Notar Bartolo naman ay naghihintay lamang sa loob ng kanilang getaway car at nakikinig sa police scanner kung sakasakaling may rumisponde ng mga pulis sa Diamond Center. So far, tahimik naman. Binuksan naman ni King of Keys ang metal grate na huling barrier na main vault upang makapasok si Monster at ma-disable niya ang alarm sa loob. Gamit ang dalawang paint cans, nilagay ni Monster ang mga ito sa pagitan ng metal grate upang di sila sumara. Dahil sa oily film na nakaspray sa heat and motion sensor, kaya nilang pasukin ang main vault pero ayaw nila maging pampiyansa dito. Si Monster ang naatasang mag-disable sa security system nito na nasa overhead panel ng 11 steps papasok sa main vault. Upang di maging mainit ang katawan ni Monster na baka ma-detect ng sensor, ginawa niyang relax at kontrolado ang kanyang paghinga na parang nasa yoga. Mahirap ang procedure na ito kasi madilim ang paligid at nasa itaas ang wires ng security system na dapat na i-disable ni Monster. Dapat niyang i-determine ang function ng iba't ibang wires habang nakataas ang kanyang mga kamay na dumadagdag pa sa tension na kanyang nararamdaman. Ang wires ng security system ay may tinatawag na outbound and inbound current. Nagsisend ang system ng signal papunta rito at pag bumalik yung signal, safe ang vault. Dahil dito, hindi rin pwedeng basta-bastang putulin lang ang wires kasi walang maibabalik na signal at tutunog ang alarm. Ang ginawa ni Monster ay tinanggal ang plastic coating ng wires upang ma-expose ang copper wires sa loob at gamit ang isang pre-cut wire at clip, naging full ulit ang circuit ng inbound at outbound wires na nalilihis ang electric pulse ng inbound wires papunta sa outbound wires at di dumaan sa sensor sa loob ng main vault. Ngayon ay wala ng connection ang main vault sa labas nito. Pagpasok nila ay nagdesisyon ang apat na hindi buksan ang mga ilaw kung sakasakaling gumana ang mga sensors. Maingat nilang kinapa ang mga steel cabinets ng main vault at nilagyan ni Speedy ng styrofoam cover ang heat and motion detector para sigurado. Sinimulang buksan ni King of Keys ang mga steel cabinets gamit ang isang manual drill kasi mas maingay kung electric drill ang kanilang gamit. Maraming cabinets ang nabuksan ng apat kahit napakadilim ng loob ng main vault kasi na-memorize na nila ang paligid dahil sa mock replica na ginawa ng Jewish gem dealer. Gumamit naman sila ng flashlight pero agad-agad nila itong pinatay makatapos ng ilang segundo para di ma-detect ng sensor kahit na nakadisable ito. Nilimas nila ang mga gold bars, diamonds, gems at iba't ibang uri ng pera na parang nasa grocery store lang. 5:30 ng umaga na nang mapuno nila ang kanilang mga bags. 109 boxes out of 160 ang kanilang nabuksan pero kailangan na nilang umalis bago pa man magsilabasan ng mga tao. Isang oras silang lumabas sa vault, umakyat sa second floor, bumaba sa ladder papunta sa private garden at naglakad papunta sa sasakyan ni Notar Bartolo sa edge ng Diamond District. Nang makarating sila sa office ni Notar Bartolo ay nag-celebrate sila dahil matagumpay nilang naisagawa ang heist. Punong-puno ang kanilang mga bags, ngunit ang totoong yaman ay nasa black leather satchels kung saan nakalagay ang mga diamonds ng ibang mga dealer. Nang buksan ni Monster ang isa sa mga satchel ay laking gulat niya na wala itong laman. Binuksan nila ang ibang satchel at pare-pareho lang ang kanilang nadatnan. Halos walang laman ang mga black leather satchel na kanilang dala. Masyadong nabahala ang buong team ni Notar Bartolo. Ang mga diamonds na yon ang dahilan kung bakit sila naglaan ng maraming araw ng pagplaplano ng heist kasama ang pinakamaliit na detalye ng vault. Halos kalahati lamang ng $100 million ang kanilang nalimas mula sa vault dahil sa mga nawawalang diamonds. Hindi makapaniwala ang buong heist team sa nangyari. Lahat ng ginugol nilang oras at effort sa pagpasok at paglabas ng Diamond Center ay para lang sa kakaunting pera at diamonds. Nagpulong ulit ang team ni Notar Bartolo sa kusina habang kumakain siya ng isang salami sandwich na kanyang binili. Napag-isipan nila na isa yung setup ng Jewish gem dealer at siguro ay sinabihan niya ang ibang dealers ng Diamond Center na may magtatangkang manloob sa main vault ngayong weekend kaya dapat muna nilang pansamantalang kunin ang kanilang mga diamonds. Mula sa estimated na $100 million ay napagtansya nila na $20 million lang ang kanilang nanakaw mula sa main vault. Bago ang heist, binigyan sila ng araw at lugar ng Jewish gem dealer kung saan sila makikipagkita. Pero noong pinuntahan nila ito, hindi sila sinipot nito at naghintay sila ng buong araw at bumalik kinabukasan pero hindi pa rin ito nagpakita.
Makatapos ng 2 araw ay nag-split na yung apat at si Notar Bartolo at si Speedy ay nasa sasakyan papuntang Turin, Italy. Dala-dala nila sa isang black trash bag ang lahat ng ebidensya ng heist at plano nila sunugin ang lahat ng ito sa France. Noong sa kalagitnaan ng drive ay naging nervyoso si Speedy. Di siya mapakali dahil sa kanilang nagawa. Inanyayahan niya si Notar Bartolo na dito nalang sunugin ang ebidensya kasi mukhang wala namang nakatira malapit dito. Sumang-ayon si Notar Bartolo. Huminto ang dalawa at naglakad si Notar Bartolo upang maghanap ng butas kung saan nila susunugin ang ebidensya, ngunit pagbalik niya sa sasakyan ay nakita niya na nagwawala na si Speedy. Nagkaroon siya ng panic attack at dahil doon ay basta-basta na lang niyang kinalat yung kanilang loot. Parang basura ang mga foreign currency at small diamonds sa paligid na puro putik. Sinabihan ni Notar Bartolo si Speedy na tulungan siyang kunin ang mga mahahalagang bagay at iwan na lang yung iba na parang isang tambak ng basura. Makatapos ang ilang linggo ay isang local farmer na may-ari ng lupa ang nakadiskubre ng basura. Akala niya ay mga teenagers lamang ang nag-iwan nito, parte ng isang prank, at ang mga pulis doon ay sanay na sa pagtawag ng magsasaka. Pinaliwala ito ng mga pulis, pero may nakita na naman ang magsasaka ng mas maraming basura at tinawagan niya ulit ito. Tinanong ng mga pulis kung ano ang nasa basura batay sa kanilang standard procedure at nag-e-expect na marinig ang beer cans at plastic bags ng chips, pero nung sinabi ng magsasaka na may isang envelope mula sa Diamond Center, naging alerto ang mga pulis. Makalipas ang isang oras, dinagsa ng mga otoridad ang lugar. Isang invoice o resibo para sa isang low-light surveillance system na may pangalan ni Notar Bartolo at isang salami sandwich na may DNA sample niya ay naging susi sa pag-aresto kay Notar Bartolo. Nasintensyahan siya ng 10 taong pagkakakulong pero maaga siyang pinakawalan on parole. Batay sa mga otoridad ay mukhang gawa-gawa lang ni Notar Bartolo ang Jewish gem dealer. Dahil dito, nanindigan si Notar Bartolo na sinet up sila ng dealer. Ngunit sabi ng mga otoridad na nagawa ni Notar Bartolo ang persona ng Jewish gem dealer upang pagtakpan ng totoong motibo na ang heist ay utos ng Italian Mafia dahil mismo ang pinsan ni Notar Bartolo ay isang importante miyembro nito at tinatayang magiging sunod na head ng sindikato. Ngayon, napag-usapan na natin ang binansagang Heist of the Century. Ano ang masasabi mo? Kaya mo bang gawin ang mga nagawa ni Notar Bartolo at ng crew niya? Kaya mo bang pagnakawan ng isang mahigpit na lugar katulad ng Diamond Center? May kaibigan ka bang katulad ni Speedy? Paano mo gagastusin o itatago ang iyong kayamanan? Para sa iba pang kakaibang kwento na maaaring magbigay ng pag-asa, inspirasyon o kaalaman, like and subscribe sa aming YouTube channel hanggang sa susunod na kamanghamanghang istorya mula sa kahit saang panig ng mundo. Salamat at paalam!